Kaya naman marami sa ating mga kababayan ang nagtatanong ngayon sa mundo ng social media kung talaga bang normal ba ang naging pagpanaw ni Jacqueline Jose or baka naman daw di mo na sinadya ito sa di malamang dahilan. So, kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipino Noisy. So, ngayong araw, panonoorin natin itong video. Nahook ako sa thumbnail guys, sinabi, Diyos ko, Pina, ay pala. Parang inano daw, tapos grabe yung ginawa sa kanya. So, since nahook tayo ng thumbnail na yon, edi panoorin natin kung ano nga ba yung nasa loob ng balitang ito. So, again, ang video ito ay mula kay Pinas Balita TV. Meron itong pamagat na, Diyos ko po, grabe palang nangyari kay Jacqueline Jose. Kumpirmado na Eigenman. Fan Coco Martin, di naiyak. So yun, bago natin simulan, ang original video link nito ay nasa description box below. Tapos, yun, kung tip nyo naman ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, syempre, wag nyo na rin kalimutang i-subscribe yung YouTube channel natin, Filipino Noisy. So, di na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. Again, ang title ng video ito, Diyos ko po, grabe pa lang nangyari kay Jacqueline Jose. Kumpirmado na. Eigenman fam, Coco Martin, di naiyak. Part 10 patuloy. Start. Kakagulat, mainit na pinag-uusapan ngayon ang naging pagpanaw ng isa sa mga veteranong aktres ng show business na walang iba kundi si Jacqueline Jose. Yun. Marami ang nagtatanong kung bakit naging bigla ng kanyang pagpanaw, kayong kamakailan lamang ay sobrang lusog naman daw ang pakiramdam nito na parang sobrang layo pa ito sa kanyang kamatayan. Kaya naman marami sa ating mga kababayan ang nagtatanong ngayon sa mundo ng social media kung talaga bang normal ba ang naging pagpanaw ni Jacqueline Jose or baka naman daw di mo na sinadya ito sa di malamang dahilan. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa So yun, subscribe, Pinas Balita TV. lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapinas, ngayong araw ay nagpatawag ng press conference ang pamilya ni Jacqueline Jose dahil na rin sa dami at bumuhos na nakikipagdalamahati at nakikiramay sa kanilang pamilya. Binigyang linaw ng pamilya na nagbigla ang pagpanaw ni Jacqueline Jose sa edad na 60 years old ay hindi katulad ng kay Ronaldo Valdez at taliwas sa mga lumalabas sa balita kamakailan lamang. Kinumpirma nila na tagpuan si Jacqueline Jose sa kanilang bahay sa Royola Grand Villa sa Quezon City sa kanyang mismong tahanan. Ayon pa nga sa official statement na nilabas ni Andy Aguinman, myocardial infarction o heart attack ang sadyang tunay na dahilan kung bakit bigla ang binawian ng buhay ang kanyang ina na walang iba kundi si Jacqueline Jose. Ayon pa sa naging balitang inilabas kahapon lamang ay wala nang malay na sabing aktres nang matagpuan ito. 8 hours ago pa tong video to eh. So, ewan ko kung delay ba siya or whatsoever. Sa kanyang tahanan sa Quezon City. Sa mga panahon na iyon ay hindi inaasang inatake na pala ito sa puso, kaya naman ang dalhin na ito sa hospital ay hindi na siya umabot pa. Sa isang maikling interview na siyang ibinahagi ni Andy Eigenman ay kanyang pinakiusap sa publiko na bigyan sana sila ng privacy patungkol sa biglaang pagpanaw ng kanyang ina. Nanghihingi din sila ng dasal upang malampasan nila ang masakit na pangyayari ito na dinaranas ng kanilang pamilya. Grabe. Sa ngayon ay wala pang inilabas sa detalye ang pamilya ni Jacqueline Jose kung magkakaroon nga ba ng public viewing para sa mga tagahaga ng aktres. Yun nga din, ano, hindi pa na-confirm kung meron nga bang public viewing. Kayo guys, sa tingin nyo, dapat ba na may public viewing o wala na? Kasi yun nga, request naman ng family na sila na lang daw muna or sila na lang daw muna ba? Basta something like that. So sad naman kung walang public viewing, di ba? Pero wala. Kung yun yung desisyon nila, wala tayong magagawa. Tulad ng mga nakasanayan ng mga dalamhati o nagdadalamhati sa mga taga-suporta ng yumaong matagal na sa trabaho sa mundo ng show business. Matapos nga lumabas ang balitang ito, ay umani agad ng samot-sari komento at reaction mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ay hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hiling at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, sana naman bigyan ng pamilya ni Idol Jacqueline Jose na makita namin siya kahit sa uling sandali ng kanyang pagpapalagi dito sa mundo kasi idol na idol namin siya, pero kung hindi talaga papayag ang kanyang pamilya, wala na kami magagawa dyan kasi sila naman ang may karapatan kung ano ang gusto nilang gawin sa labi ni Jacqueline Jose. Pero sana naman mapayagan nila ang public viewing kahit isang araw lang kasi naging parte din naman siya ng buhay na may mga iniidolo sa kanya. Grabe no, from a solid fan ata siguro yung comment na yan kasi nga sabi niya parang need talaga namin makita din yan. Pero yun nga, ano pang titingnan kung nakakremate naman siya, earned lang, di ba? Or siguro mas nice din kung pumunta ka doon, meron kang presensya, di ba? Okay na rin yun. Hashtag public viewing please. Simula bata pa ako, idol ko na talaga yan si Jacqueline Jose kasi siya lang naman nag-iisang artista na may kakaibang acting skills. Masasabi ko talagang kakaiba kasi sa lahat ng actress siya at siya lang ang nakakagawa ng pag-acting na parang walang emosyon pero sobrang ramdam na ramdam mo ang kanyang pag-acting. Mapamahirap Kaya na nga. role man or mapamayaman, mapabida pa yan or kontrabida, kayang-kaya yan ni Jacqueline Jose ay Kaya niya ngang mag-comedy eh. hindi lang basta-basta kayang-kaya, talagang galing na galing siya sa kanyang ginagawang pag-arte kaya hindi Ano siya, versatile artist.
Kung nagtataka kung ilang beses na siyang nakakuha ng awards na Best Actress of the Year. Kaya for me, masasabi ko na malaking kawalan si Jacqueline Jose sa mundo ng show business. Agree. Kasi nawalan na naman sila ng isa sa pinakamagaling na artista sa mundo ng pag-arte. Kaya sa Grabe no, dikit lang din kasi sila ni Ronaldo Valdez. Tapos yun, may edad na rin naman din kasi sila. Mia Jacqueline Jose, condolence po. Isasama po namin kayo sa aming pagdarasal na sana ay malampasan ninyo ang sakit na dinaranas ng iyong pamilya sa pagkawala ni Yeah. Jacqueline Jose. #condolence and And At ayun nga po mga kapatid, bumabaha po talaga ang mga mensahe ng pakikiramay at So, ito na, pakikisimpatya ngayon Christopher sa Min. pamilya ni Jacqueline Jose. Nakitang-kita naman po natin kung gaano ang pagmamahal sa kanya ng buong industriya ng pelikula at telebisyon. Sa kasalukuyan po ay nasa Arlington Memorial Chapels pa rin po sa Araneta Avenue ang kanyang mga labi na cremate na po siya kahapon. okay, so na ano pala yun, memorial pala yun. Kala ko nasa bahay lang nila eh. Tuloy. At patuloy po ang pagdagsaan ng ating mga kasama sa lokal na aliwan sa kanyang lamay, Romel. Ay opo, nanay, dinagsa na maraming artista, iba-iba ang mga artista talaga nandun. Nakita mo talaga, kapag mabuti kang artista, marami kang kaibigan. At marami ka na itanim. Oo, At marami marami ka kang itanim. magandang Wait lang. Tanong ko lang guys. Yung kapag ba nagbuburol yung mga mayayaman, meron din ba silang mahjong at saka tongits? Curious lang ako. Kasi sa atin mga simpleng tao may ganun eh. Curious lang talaga ako, men. Kung sa mayayaman ba ganun din. Kaya lang alam mo, kahit pala sa panahon ng pagpamimighati ng mga kapwa kapamilya, no, ang mga bashers talaga, hindi pa rin sila nagbibigay ng respeto. Katulad yung ang dami-daming iba-ibang kwento ang inilalabas. May nambabash pa kay Andy, nambabash sa kanyang kapatid na si Gwen. Kaya nga doon natin na-pick up yung sising alipin si Andy Eigenman ngayon dahil walang tigil ang kanyang paghagulgol. Ano po inaasahan natin sa isang batang na ulila ng kanyang magulang, lalo na ng kanyang ina? Tama. Umalakha? Natural. Ito Literal talaga na ulila si Andy, men, kasi wala na siyang tatay, wala na din siyang nanay. po ay napakasakit. Kaya lang mas gusto kong gamitin yung, ayoko yung sising alipin, gusto ko yung panghihinayang. Di ba? Tama. Panghihinayang. Hindi naman po kasi natin alam kung kailan mamamaalam ang ating mahal sa buhay. Kung alam lang natin, di sana'y pinili na ni Andy at ni Gwen na makasama si Jacqueline sa mahabang panahon ng kanilang buhay. Kaso wala namang nakakaalam, di ba? Dahil si Andy, pinili na niya ang kanyang buhay sa Siargao, si Gwen nasa Amerika. Pero totoo na napakasakit ng nangyari sa kanilang ito, Romel. Oo po, talaga mararamdaman mo talaga yung lungkot ng kanilang ina noon pang nabubuhay. Si Miss Jacqueline kasi lungkot talaga siya, longing siya sa kanyang mga anak na makasama niya, na pero hindi naman pwede kasi may kanya-kanyang buhay na. Kaya Oo. ito naman Alam mo, yung anak. Kaya ito yung panahon na binalikan ko yung nakaraang one-on-one interview niya kay OG Diaz. At bumabalik talaga ngayon yung sinabi niya na, Kaya nga, nag-viral eh. Millions din yung nadagdag sa views nung upload na yun ni Ogie Diaz, men. may mga pagkakataon na sa kanyang pag-iisa, dahil nag-iisa nga lang po siya sa kanilang bahay, sa kanyang bahay, meron daw pagkakataon na kahit walang dahilan, umiiyak na lang siya. Grabe. Kahit hindi naman niya alam kung bakit napapaluha siya. At yun yung longing sa kanyang mga anak ang kanyang iniisip. Pero nandun pa rin yung kanyang pagrespeto kay Gwen at kay Andy. Hindi naman lahat ng gusto ng magulang ay dapat masunod. Meron din naman sariling desisyon ang mga anak na dapat natin pakinggan. Tama. Yun naman ang kanyang sinabi, di ba? Isa din ito sa pinagdedebatihan ngayon na kesyo daw yung mga anak kapag nawalay sa mga magulang, parang ano na lang daw, wala nang pag-iisip, or grabe ka na pagkaanak kapag gano'n, iniwan mo yung magulang mo, tapos ganyan kapag nawala na at saka kasising-sising-sisi. Actually, hindi yun ganun kadali guys eh, kasi tayo as a tao, especially kapag papasok na tayo sa mundo ng pag-aasawa or whatsoever, meron talagang malaking pagbabago sa buhay yan, men. Like, you know na, yung mga nanay at tatay nga natin, wala na nga sa puder ng mga lolo't lola natin, di ba? So, parang ganunan lang din. Need din talagang bumukod kung gusto mong mag-grow or, yun may kanya-kanya kasing ano yan eh. May kanya-kanyang, basta may kanya-kanyang nangyayari sa buhay, something like that. Basta, nakalimutan ko eh. opo, kaya itong pag-agulgol ni Andy, natural lang ito dahil meron siya mga gusto sana pang mangyari na hindi niya magawa. Tama. Kasi wala na ang kanyang ina. Totoo yan. Alam niyo po, sa mga nakaranas na po ng mawala ng magulang, lalo na po ng dakilang ina natin, nandoon po yung pagsisisi, yung panghinayang, na para bang lahat ay nagawa natin pero kulang pa. Kasi nga po, isa po itong sugat na walang paggaling. Na habang Romel at mga kapatid lumalalim yung sugat. Tama. Para ka naglalakad sa tubigan, habang nagtatagal, lalong lumalalim yung agos ng tubig. Ganun po, hindi po totoo yung kapag nagtagal na, mawawala na po ang lungkot. Hindi po. Tama. Mas lalo po nating nararamdaman ang kanilang pagkawala. Kaya ito nararamdaman ko kay Andy ngayon, yung panghihinayang na sana
hindi na muna ako umalis. Sana, Well, hindi naman, ewan ko, pero hindi din naman kasi natin alam kung ano yung mangyayari, men. 'Di ba? Ewan ko, ang gulo. sinamahan ko ang nanay ko. Nanay ang tawag nila eh. Sinamahan ko ang nanay ko. Sana hindi na ako lumayo. Yun eh. Kaya yung sising alipin, napakabigat po nun para kay Andy at kay Gwen. Panghihinayang. Actually, ang isa din sa nakita kong ano dito, 'di ba? Si Landy kasi meron na sila doon sa Siargao or parang gumawa na sila ng bahay nila doon or whatsoever, mga negosyo nila. Kaya hirap din sila na mag-migrate doon sa bahay ng nanay nila kasi nga meron na silang bahay diyan sa Siargao. Tapos itong si Nanay Jacqueline naman, hindi din siya makapunta doon sa anak niya kasi nga daw meron pa siyang trabaho. Tapos ang isa pa sa nakakaano kay Miss Jacqueline Jose, sinabi niya na hindi natin magtrabaho kasi paano na lang kung ano na tayo, 'di ba? Tumanda pa tayo or ano, baka walang mag-alaga sa atin or baka magdagdag pa tayo ng alalahanin sa mga anak natin. Kaya yun, ang ginagawa daw ni Miss Jacqueline Jose, kahit na 60 na siya, ay todo kayod pa rin talaga siya, men. Grabe yung ganun. Or yun nga, siguro mostly naman sa mga nanay, ganun mag-isip, di ba? Yung ayaw nila na mabigatan yung mga anak nila, ayaw nilang maging pasanin sa mga anak nila, something like that. Pera na lang dun sa mga old Filipino culture, na gagawin daw alkansya yung anak nila. Tapos, pag-aralin mo, tapos ikaw mag-aahon sa amin sa hirap, something like that. Medyo conflict din yun. Yun. Panghihinayang. At punong-puno rin ang social media ngayon ng mga pagbibigay ng respeto at pag-alala sa mga nakaraan ng pakikipagtrabaho nila kay Jacqueline Jose. Yun. No, ang dami-dami artista talaga nagbibigay pugay sa kanya. Sobra. Lalo-lalo na dumami ang lungkot, yung lalong nakasama niya sa teleserye at pelikula. Talagang ramdam na ramdam mo yung pagkakaibigan nila na namuo, kahit isang beses lang nagsama, pero nakita mo yung tatak na iniwan ni Miss Jackie Jose sa mga kasamahan niyang artista. Iba yung iniwan niya. Alam niyo po, Tama. doon sa mga bashers na nagsasabing iiyak-iyak ka ngayon, wala kang tigil sa paghagulgol, pinabayaan mo nga ang nanay mo. Hindi niyo Kaya nga isa din yan sa ano ko. Anong pinabayaan, guys? Wala namang pinabayaan, guys. Ewan ko kung ito bang mga nagko-comment ng ganito mga bata pa na wala pang karanasan sa mga ganyan. Di pa totally bumukod sa bahay nila or whatsoever. Kasi wala that's life, man. Siguro ang ano lang talaga dito, yung si Mami Jacqueline Jose kasi, siya na lang mag-isa sa bahay. So yun, either si Mami Jacqueline Jose, doon na siya tumira kina Andy para meron siyang kasama, 'di ba? Pero yun nga, hindi niya nga ma-surrender yung ano niya, yung trabaho niya kasi gusto niya magtrabaho kasi nga daw buti na lang yun magagamit niya kapag tumanda siya, kumbaga may mga pension siya or may ipon siya, 'di ba? Hindi siya makakapag ano ng pasanin sa mga anak niya. Tapos kung sasabihin niyo naman na si Andy pupunta doon sa mami niya, 'di ba? Sobrang ano kasi marami na silang naipundar doon sa Siargao, which is parang doon na talaga nag-roots yung pamumuhay nila, 'di ba? So sobrang conflict talaga, guys. Kaya hindi talaga natin masasabi na iiyak-iyak ka ngayon, bakit mo iniwan? Wala namang iniwan iniwan nga siya pero yun nga parang sitwasyon na lang din yung nakapagpalayo sa kanila sa isa't isa. Gulo. po kasi alam ang kwento. Kung sana po ay alam ninyo na pinayagan talaga ni Jacqueline ang kanyang mga anak Tama. na pumili ng kanilang desisyon sa buhay. Ganun naman Hindi talaga po dapat. nila tuwaran talaga at tuwiran. Tuwad kasi tinuwaran yung magulang, parang ganon. At tuwiran na iniwan. Hindi po, nagpaalam po sila sa kanilang ina at sinabi nila na ito ang gusto nilang buhay na pinayagan naman ni Jacqueline. Pero syempre, Tama. nasa kanyang puso yung sobrang kalungkutan na malayo ang mga anak niya sa kanya. Kaya Yes. sana po sa halip na i-bash itong si Andy Eigenman, sana po intindihin na lamang po natin ang emosyon ng isang anak na nawala ng magulang. Hindi po simple ito. Hindi po simple Kaya ang nga. mawalan tayo ng ina. Alam po natin Tama, lilisan din naman tayong lahat dito sa mundo. Natawa nga din ako kasi may mga nagko-comment pa nga, guys, na wala kayong mga anak kayo. Kayo yung dahilan kung bakit nawala yung nanay niyo. Like, what? Heart attack nga yung dahilan, 'di ba? Grabe yung ganun, men.
tuloy. yan. Kaya huwag niyo nang i-bash, nandiyan na po yan. Mm. Kung sakali man na pinili niya, mas pinili niya na magbuo ng kanyang buhay sa malayong lugar, malayo sa kanyang ina, nakaraan na po yan. Wala na po tayong magagawa. Yun nga lang, maraming sana-sana sa kanyang isip na yon. Tama. Ganun yun, Romel, eh. Kapag nawalan po Every tayo time ng naman mahal sa talaga yan. buhay, kakambal po nung pag-iyak natin yung sana. Marami pong sana ito na hindi po natin talaga alam kung paano natin sisimulan at wawakasan. Sana sinamahan ko na lang si nanay noon. Kung alam ko lang, sana nasa tabi lang niya ako. Ang dami pong sana ito. Kaya makiramay na lang po tayo. Irespeto na lang po natin ang pagpanaw ni Jacqueline Jose. Tama. Irespeto po natin ang kanyang pamilya, ang lahat ng kanyang mga iniwan. Ganun lang talaga ang buhay. Hindi natin alam. At patutupo ito na napakaigsi ng buhay. Tama. Yes. At ito isang Agree. aral na naman para sa atin lahat na nagpapaalala, hanggat nandyan ang magulang, gawin natin ang dapat natin gawin para Totoo sa yan. Totoo yan. Gas-gas Kaya nga eh. Grabe ano. Ako nga din eh. Kaya umabot din ako sa punto na grind. Minsan nagtatrabaho ako, umabot ako ng 1:00 na ng madaling araw, 12:00 ng gabi, something like that ba. Kasi gusto kong mag-grind ng mabuti kasi yung pangarap ko sa mga magulang ko, hindi ko pa totally nagagawa, or yun nga, yung marami tayong plano pero kinakapos tayo kasi dang adulting, tapos ang mahal pa ng bilihin. Ay nako. na po ang linya, pero totoo naman po, kahit bilhin pa po natin ang pinakamahal at pinakamabangong bulaklak, hindi na niya maaamoy. Ouch. Kahit ano pa ang gawin natin ngayon, wala na. Every time naman siguro, sa halos lahat naman siguro ng mga anak, yan yung pinaka-fears na iwan tayo ng mga magulang natin. Actually ako, habang nag-grind ako sa buhay, always ko talagang dasal na, Lord, sana bigyan mo pa ng mahabang buhay, or ang mga magulang ko. Sana mahintay nila yung success ko or whatsoever, di ba? Ay nako, nakakalungkot. Kinabahan tuloy ulit ako. Wala na si Jacqueline Jose. Yun lang yun. Yes. At sabi naman ni Juris Dr. Channel, mahirap mawala ng isang mahal sa buhay, lalo na ng isang ina at isang tinitingala pang aktres sa industriya na marami ang nagmamahal. Ika nga, Tama. wounds that never heal. Ang aming panalangin, sana ay makahanap ng lakas sina Andy at ang kanilang pamilya sa panahong ito ng pagdadalamhati nila. Tama, maraming salamat, Juris. At sabi ni Wating Wating, napakasakit mawala ng nanay, just like ripping your heart bit by bit. The reality is that you will grieve forever. Yes, you will learn to live with it. You will rebuild again, but you will never be the same. Kung meron pa kayong mga magulang o nanay, iparamdam nyo na kundi sising alipin kayo. Totoo yun. Tatanggapin na lang po natin. Wala na eh. We will learn to live with it. Pero yung sakit, never pong mawawala. Ano po ito? Isang Yun nga, siguro nature na rin yan sa tao, na, well, tayo naman sigurong lahat, yung lola natin, nanay natin, na mga namatayan na ng mga mahal sa buhay, di ba? Ganon din yun. Pero yun, nakakalungkot talaga siya, men. sugat po ito na araw-araw ay nagnanaknak. Ay Diyos ko, ako nga lang kaya ako melangkolya ngayong Marso. Sa Huwebes, 14 na taon na pong namamayapa ang aking dakilang ina. Kaya kami ni Bradley Guevara lagi nag-uusap dahil kaarawan naman niya ang pagpanaw ni nanay. Ay napakasakit po. Hindi po kayang tapalan ng anuman yung sugat na hanggang ngayon po ay sumasakit, nagnanaknak. Totoo yan. Tama. Ramdam na ramdam mo yung nararamdamang sakit ni Andy sa pagkawala ng ina niya, di po banay? Pero yung sakit na may kalakip na panghihinayang dahil sa kakulangan ng oras nilang magkasama. Totoo yan, Marichu Formacion Espiritu. Nanghihinayang si Andy na maraming bakit ang buhay na ito. Maraming sana, maraming dapat, di ba? Yun Okay. yun. Kaya nakakapanghinayang po talaga yung mga panahon na hindi natin nakakasama ang mga mahal natin sa buhay. Ako napakapalad ko, hanggang sa huling hibla ng hininga ng aking ina, kasama ko sila ni tatay, di ba? Ayun. Yan, sana ganun din po kayo, na habang nandyan pa, iparamdam po natin kung gaano natin sila kamahal. Tama. Yun lang yun, okay? Galangin naman sana nila ang desisyon ni Mr. Ganun din po kayo, na habang nandyan pa, So, yun lang mula kay Pinas Balita TV. Tapos yun, courtesy na rin kay Christopher Min. So, parang yun, opinion yun ni Miss Christopher Min kasi nga na-try niya na mawalan ng magulang din. Tapos yun, medyo nakaka-relate din siya. Tapos yun nga yung sinasabi nila na sising alipin, na something na magsisisi ka dahil sa parang
hindi mo siya nabigyan ng pansin or whatsoever, 'di ba? So, yun, sobrang ano din talaga siya hirap siyang ipaliwanag ano or hirap siyang, timplahin. Kasi kung sasabihin natin guys na halimbawa ganyan, ikaw as anak, pumunta ka ng ibang probinsya, iniwan mo yung, mga magulang mo kasi tawag diyan, naghahanap buhay ka or nagtatrabaho ka. Tapos ngayon, ah, kunyari nawala na yung magulang mo. Magsisisi ka daw dun kasi halimbawa matanda na siya lumayo ka pa, sayang daw yung mga moment na wala kayo or whatsoever, which is ano daw siya, magsisisi ka nga daw. Pero yun guys, hindi din natin nakita yung other side ano na halimbawa tayo yung, ng ibang bayan tapos nadisgrasya tayo or nasawi tayo, yung mga magulang din naman natin yung sising-sisi diyan kasi yun nga bakit nila pinayagan or whatsoever. So para sa'kin, normal na din yung, word na sisi ano or yun nga yung sinabi ni Miss Christopher Min dito na mga sana, sana, sana kasi wala guys, dito sa mundong ito especially ngayong generation natin, hindi na natin mape-predict kung sino yung mauna. Minsan hindi na magbe-base sa edad, 'di ba? You know what I mean? Like, kahit na iwan natin yung magulang natin, hindi din natin, alam kung tayo ba yung mauna kaysa sa mga magulang natin or whatsoever. So, lahat talaga. Tapos yun, dito tayo naiipit sa word na dapat nagsama-sama na lang tayo kasi kailangan natin kumayod sa buhay, guys. Kailangan nating maglagay ng bigas sa lamesa natin. Kailangan nating magtrabaho, kailangan nating humanap ng magandang opportunity sa buhay natin. Yung iba pa dito, nakapag-asawa ng mga halimbawa, Bohol ka, nakapag-asawa ka ng taga Cebu, ng taga Maynila. Kaya yun, meron talagang nangyayari na pag-alis, nagsisialisan, mga gano'n, which is hindi yan napipigilan kasi nangyayari din talaga yan. 'Di ba? Parang sitwasyon na lang din yung nagtutulak sa atin na mapunta tayo sa ganyan. So, walang sisihan, walang sana-sana, walang hindi natin dapat i-bash si Andy kasi yun nga, sitwasyon yung nagdala sa kanila diyan, eh. Wala namang kasalanan si Andy kung bakit nawala yung nanay niya. It's just, time na rin talaga yun ng nanay niya, 'di ba? 'Di ba? So yun lang naman, sobrang ano kasi, sobrang hirap niyang ipaliwanag kasi sobrang taas kung, ipapaliwanag pa ng madiinan ano. So yun lang na muna hanggang sa ngayon. Kayo anong opinion niyo dito? Comment down below. So yun, 'di ko lang maano kung bakit gano'n yung thumbnail ni Pinas Balita. So, pang-clickbait lang ata yun, pero good thing naman din kasi may narinig akong side do'n ni Christy Fermin na meron din akong napulot na aral. At the same time, meron din tayong ano ba, parang matimpla-timpla sa buhay about nga sa parent at sa anak na parang nagkakahiwalay, 'di ba? Tapos merong, pagsisisi sa huli. So, sobrang ano din siya. So yun lang naman, kayo anong opinion niyo? Comment down below para mapag-usapan din natin 'yan sa comment section. So yun lang muna tuloy yung ano natin. Again, Pinas Balita TV din Christy Fermin. Suportahan niyo. Original video link nasa description box below. Tapos yun lang, Filipino is out.